isang madilim at nakakatakot na kagubatan ay nakagapos ang isang lalaking naggagalang torante sa isang malaking puno ng higit. Ang higanting langit, bangis may nasaan, naniniig sa pagkagulaylay. Bago'y bandila, lalong kasamang, sa reynong Albanyang iginagayway. Sa loob at labas ng bayan kung sawi, kaliluhay siyang nangyayaring hari. Kagaling at bakit ay nalulugang, ininis sa hukay ng pighati. Sa korona dahil ng hari ng sayo, at sa kayamanan ng duking ama ko, ang ipinangahas ng Conde Adolfo, sa buga ng sama Albanyang reyno. Datapwat sino ang tataro kaya sa mahal mong lihi, Diyos na dakila. Walang mangyayari sa balat mong lupa, di may kagalingang iyong minanasa. Kung siya mong inibig na ako'y magdusa, langit na mataas, aking mababata, isagi mo lamang sa puso ni Laura, ako'y minsang-minsang mapag-alala. Ngunit sa aba ko, sawing kapalaran, ano pang halaga ng gayong suyuan, kung ang ibig ko'y sa katahimikan ay humihiling na sa ibang kandungan. Sa sinapunan ng Conde Adolfo, aking natatanaw si Laurang sinta ko, kamatayay nahan ang dating bangis mo, nang di ko damdamin ang hirap na ito. Halos buong gubat ay nasasabugan ng dinaing-daing na lubhang malumbay na inuulit pa at isinisigaw, sagot sa malayo niyong alingaw-ngaw. Ay, Laurang Puoy, bakit isinuyo sa iba ang sintang sa akit ang ako, at pinagluluhan ang tapat na puso, pinaguguluhan mo ng luhang tumulo. Di ko akalaing iyong sasayangin, maraming luha mong ginugol sa akin. Taguring madalas na ako ang giliw, mukha ko ang lunas sa madlang hilahil. Makailan Laura sa aki iabot, basa pa ng luha bandang isusuot. Ibinibigay mo ay naghihimutok, takot at nasugatan sa pakikihamok. Hanggang ako'y wala't nakikipaghamok, nag-aapuhat ka ng pang-aliw loob. Manalo man ako'y kung bagong nanasok, nakikita mo na'y may dala pang takot. Buong panganib mo'y baka nagkasugat, di maniniwala kung di masiyasat. At kung magkagurlis ng munti sa balat, hinuhugasan mo ng luhang nanatok. Wala na Laura, ikaw na nga lamang ang makakalunas ni ring kahirapan. Damhin ng kamay mo ang aking katawan at bangkay man ako'y muling mabubuhay. Ay mapagkandiling amang iniibig, bakit ang buhay mo'y naunang mapatol? Ako'y inulida sa gitna ng sakit. Fleride, tapos na ang tuwa. Di ko itutulot, at kung kay Fleride iba ang umaga at hindi ang aking ama na dapat igalang, di ko masabi kung ang pikang tangan bubuga ng libot laksang kamatayan. Bababa si Marte mula sa itaas, sa kailalimay aahon ang parkas, buong galit nila'y ibubulas, yayakagin yaring kamay kong marahas. Nakita ni Aladdin na pinalibutan si Florante ng 2 leon. Nasaan si Laura? Ako'y nalulumbay. Huwag mo hayaan ako'y mamatay. Huwag kang mag-alala. Bukas ka na. Ang iyong pananamit ay Florante at Aladdin, ang magkaibang laki at mula sa magkaibang kaharian, ay nagkakilala at nagkaroon ng malasakit sa isa't isa. Tinulungan ni Aladdin si Florante sa kabila ng kanilang pagiging magkaaway. Nag-alok siya ng pagkain at proteksyon. Bagamat may takot at pag-aalinlangan si Florante, unti-unti niyang pinapahalagahan ang kabutihan ni Aladdin. Ipinakita ni Aladdin na ang pagtulong ay hindi nasusukat sa pinagmulan o relihiyon, at ipinahayag ni Florante ang paghanga sa galing ni Aladdin sa digmaan. Akala ko ba'y ika'y panatag na, ngunit sa aking nakikita'y may dinaramdam ka pa. Alam kong mahirap sirawain ang problema sa nakaraan,
ngunit maaari ko ba itong malaman? Alam kong meron kang katapatan, kaya sisimulan ko ang kwento nung ako'y isinilang. Isinalaysay ni Florante ang kanyang buhay, anak ni Duque Brescio at Prinsesa Floresca. Lumaki sa Albania, ngunit ipinadala sa Atenas upang mag-aral. Doon niya nakilala sina Adolfo, Minandro at Antenor. Noong bata pa, muntik na siyang madagit ng buwetre, ngunit ay nailigtas. Florante! Anak ko! Mag-ingat ka, Florante! Mabuti na lang ang nasa mabuti kang kalagayan, anak ko. Salamat na lamang dito kay minalit ko. Kundi napahamak na ang anak ko. Halika't samahan mo kami sa kanyang ama. Alis na ako. Florante na, kailangan mo mag-aral sa Atenas upang maasa ang iyong kaalaman. Ayaw ko siyang mawalay sa akin. Paano na po ang ina? Patid ko ang pagmamahal na inukol ng ina. Subalit, kung tayo patatangay sa kalungkutan, sa ninang ating pulayo, hindi mo matatagpuan ang tagumpay. Yan ang dahilan kung kaya dapat natin papisan ng lahat, ang kapangyarihan at kabuluhan. Sino mag-aaruga sa kanya roon? Aalagaan siya ng kanyang mga guro at kaibigan doon. Sa pagdating ni Florante sa Atenas, Balagayang pagdating. Ako nga pala si Hector at ako magiging gulo mo dito sa Atenas. O bakit nila kayo malungkot? Ayaw ko kasi yung malitan sa Albania. Higaan mo, lilipas din yan. sa isang buwang pagtigil ni Florante sa Atenas, ay kapansin-pansin na palagi siyang tulala at di makakait. Isang araw, habang naglalakad si Florante, ay nakasabay niya si Adolfo, ang kanyang kababayan. Napansin niya ang pinong pagkilos nito. Makaraan pa ang 6 na taong pag-aaral. Dahil meron kang talento sa filosofiya, astronomiya, at matematika. Dito nagsimulang magalit si Adolfo dahil nasasapawan na Ngayon, magkakaroon tayo ng basta isang hapon. Tinipon ni Antenor ang mga estudyante. Florante bilang politiko at si Adolfo bilang Diyote. Nang magsimula na ang dula-dulaan, naniksik ang mata ni Adolfo kay Florante. Ikaw, Florante, mga agaw, dapat ka nang mamatay. Inagaw mo sa akin ang karangalan ko. Ikaw, Adolfo, isa kang habag, ulubong at saklim. Patayin si Adolfo! Patayin si Adolfo! Ikaw, Adolfo, anong ginagawa mo? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Ang pagsasadula ay tinuturo mo. Hindi mo na kailangan gawin ito. Halika na, Florante. Ikaw, Adolfo, bumalik ka na sa Albania. Minandro, paano kita gagantihan kung hindi dahil sa iyo ay matagal na akong malamig na bangkay? Iwaksin mo sa iyong isip ang bagay na yan. Dapat ay magpasalamat sa dakilang lumikha. Ang lahat ay utang lamang sa Diyos. Ako'y kasangkapan lamang niya upang iligtas ka sa kapahamakan. Para ko nang natatanaw na malapit nang dumating ang araw ng iyong pag-uwi. Sa palagay ko hindi ako makakauwi ng hindi ka kasama. Kung sasama kaya ako sa iyo, ipagkapuri mo kaya ako sa mga kaibigan mo. Abay siyempre, ipapakilala kita. Si Florante ay nakatanggap ng niya mula sa kanyang ama, si Duque Brescio, tungkol sa pagpanaw ng Nanay, hindi basta-basta. Nandito kami sumusuporta, magiging gabay at tagapaglaw. May sulat na dumating mula sa Cortona, humihingi ng tulong. Ang pakay nito ay nangangarib nito sa Pukoy ni General Osmalik ng Pasaya. Bukas, sila'y pupunta at ipaglalaban ng bayan ng Kaalsa. Sa tulong ni Florante ang aking ina, may liligtas natin ng bayan ng Cortona. Dumating si Haring Paseo at nakilala ni Florante si Laura. Sila ay nagkaroon ng pagkakilanlan. Hindi sila taga-Protona. Kalulungod ko kayong ipakilala. Ibig ko nga ipakilala ang aking anak na si Laura. Masaya ako't nakilala kita. Pangalan ay Florante. Ako'y taga-Albania. Albania ang ako'y taga-Albania. Masaya rin ako at nakilala kita. Sana tayo nag-ibigan ng higit. Hindi nila namalayan na nagmamahala na sila. Dumating ang panahon ng digmaan. Si Florante ay umalis upang ipaglaban ang Croton at ang bayan ng Mahal. Florante upang ipaglaban ang kanyang minamahal. Ako, Florante,
Nanalo si Florante at ay paglaban ang kanyang bayan. Katapusan mo na ang mahina. Taon na akong nanalo. Ako'y leon, ikay langgam. Hindi ako susuko hanggang ikay aking madurog. Kung iyan ang iyong gusto, maghanda ka sa iyong katapusan. Babalik sa Albania. Ako'y nagbabagusta ang totoo na naibalik at ang kapayapaan muli na babalik. Mabuti ligtas ka. Ako'y mag-alala. Ngayon, magaan ang aking puso. Dumating ako sa Albania at natuklasan ko ang isang patibong ang naghihintay. Anong ginawa mo, Adolfo? Anong ginawa mo kay Laura? Manahimik ka. Ang kaharian ng Laura ay amin na. Hindi ko siya inagaw. Ikaw ang nagkakamali. Ang inyong pamilya at Dahil ka sa lahat ng iyong kasalanan. Nararamdaman ko ang kapitulo. Tadhana na siguro ang magtatatala ng ating kapalaran. Pareho tayo. Ang ama ko, Sultan Ali Adab, ang nagpasakit sa akin. Lerida ay inibig ko. Ngunit, pinatakip ako. mahal na Sultan! Si Aladdin ay pakawalan. Ibibigay ko at lahat, pati puso at pagmamahal. Lerida, wag. Hayaan mo na akong mamatay. Basta't ikay ligtas. Mabubuhay sa natin. Muna yung matapos sa kagubatan. Lerida, wag! Pareho sa ating pagkasalit, hindi nakakapagtaka ang ating pagtatagpo. Maghintay muna tayo at mag-isip kung paano natin maayos ito. Florante, sana natanggap mo ang liham ko. Ibigay mo tong liham kay Florante. Makakarating po sa kanya. Ibigay mo tong liham bago makarating ang pekeng liham ni Adolfo. Sa susunod po. Oh, Florante! Laura, wala ka ng pag-asa kay Florante. Ako ang nandito kung alagaan ka. Bitawan mo ko, Adolfo! Mas nanaisin ko pang mamatay, makasama si Florante. Hindi ka na nakaligtas, Laura. Ako ang nandito. Kahit mamatay pa ako, hindi kita mamahalin. Walang araw, mapapasakin ka rin. Alam niyo na ang gagawin. Tulong! Tulong! Liham para kay Florante. Wala si Florante. Tinatawag siya sa palasyo. Isang liham, ilang kay Laura. Ibigay ang liham at malalaman ang katotohanan. Sinakop tayo nila Condisileno at Adolfo. Mga kawal, sugod! Tumakas si Adolfo kasama si Laura. Bitawan mo ko! Bitawan mo siya! Halimaw! Salamat! Anong pangalan mo? Ako si Clarida. Ako si Lara. Salamat sa pagliligtas. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang karanasan na naglakbay. Oo, pakinggan natin. Tumakas ako mula sa sultan. Isa ka rin palang sawi. Laura, Lerida! Tinipon ko ang hukbo at tinalo si Adolfo. Wala nang maghihirap sa Albania. Iniligtas ako ni Florida.